Nag-a-activate pala yung theft protection device. Tapos pinuputol niya yung ano, yung recording, yun pala yun. So nothing to do with ano, ewan ko lang ah. So technically nothing to do with ano sa app. Theft protection device. So ano siya, update siya sa phone. Kita ko ngayon eh nung naputol. Theft protection device. Kailangan mong parang kapag gumalaw yung phone, oo. Kasi yung phone mo kapag on the move, kasama ko naman yung phone ko eh. Sama ko naman yung phone. Pero mali ba ng app kung ano, kung ikaw yung may bitbit o hindi. Kasi di ba ganun nga naman yung theft, yung thief. Pagkuha sa'yo, biglang lalayo, di ba? Galing, gusto ko yon. Kaya lang recording ako eh. Kailan ka ma-override yun kapag recording ako. So, paano mag-work yun? Kasi napansin ko, kapag raw yung galing sa recording, laki ng file, 10 gig. Kapag ano ko, pag in-edit ko, delete na lang mga ngalahati. Pag pinanood mo na sa widescreen TV, hindi na ganun kalinaw eh. Masarap panoorin yung malinaw. 4K yung ano eh. 4K yung original. Yeah, sayang. Theft protection device. Ay, nasa likod ko pala yung ambulansya ba yan? Nasa harap din pala. Kaya pala. May harap, may likod. Sige, mauna ka na boy. Siya nga pala, meron na lang akong i-share sa inyo. Nung nakakuha na kami ng Honda, alam niyo naman reason kami kumuha ng Honda, di ba? Sira ito. Ilang buwan, 3 buwan. Tapos teacher, kailangan na ng service. Bumili siyang Honda. Siyempre ginide ko siya all along the way. So nung nagamit ko na yung Honda, nadadrive ko na yung Honda, meron akong realization. Kasi bago kami bumili ng motor, brand, anong klase, ilang cc, anong type, para sa etc. Ni-research ko ng gusto yan, napakatagal. Inip na. May inip na yung normal na tao. Pero ako talagang in-exhaust ko yung lahat ng kala ko ba lumagpas na to? In-exhaust ko na lahat ng option ng tag nito, ng knowledge na pwedeng tag nito. Lahat ng knowledge na pwede mong malaman. In-exhaust ko na. Parang gusto ko magpabomba. May na nga. In-exhaust ko na. Saan na ba tayo? Until finally, as per my research na sa aming budget, sa aming tag nito, as per my research sa aming budget, sa aming gamit, kung saan gagamitin, doon ako nagsettle. Doon ako nagsettle. Sabi ko, sige Honda. Now, nung Honda na, may napansin ako sa dalawang features niya na which is meron din sa ibang motor, pero being Honda user, yun ang napansin ko. Dalawang feature niya, ABS tsaka HSTC. Like I said, meron din sa ibang motor yan. Pero having used the motorcycle, yung I think yung napansin ko lang doon yung HSTC, kasi hindi pa ako nag hard braking doon ng matulin eh. So I'm not sure kung nagamit ko na yung yung ABS. So dalawang safety features ang meron siya, ABS and HSTC. Nung paahon doon sa garahe, sa bahay, sa gate, paahon yun tsaka madulas, gumana yung HSTC. So sabi ko, hindi siya kumaskas. O kumaskas man, sobrang konti. Hindi kagaya nito, kakaskas as normal, as long as isisilinyador mo.
Yun, sabi ko, yung ganda pala ng may HSTC, sabi ko nga. Anyways, teka, habol tayo. Yan. Anyway, so alam niyo naman ng, well, if i-google mo yung top speed ng Honda ADB, nasa 100 plus lang naman yan. So hindi nalalayo dito. Okay. Nagkaroon ako ng realization na sa ganong speed ng motor, ganong technology ng motor, ang ganda ng Honda kasi, ang ganda ng aerodynamics niya, front and side. Ganon. Tapos nilalagay niya ganyan safety. Ang ito wala, ito nakakangalay ito, itong keso, itong China, nakakangalay ito, well, syempre mura lang to. Pero nakakangalay ito sa manibela. Sabi ni Kel, ano daw yon, meron daw balancer dito sa dulo ng manibela na ano, na malaki daw ang gamit nun sa stability ng pagdadrive. Ganon. Kaya siguro hindi na ako nangangalay kasi kinumpara ko Honda tsaka ito, nangangalay ako dito sa Honda, hindi. Anyways, so safety feature ng Honda meron, ito wala. Yung Honda controlled yung speed. I'm sure yung Honda can go faster than 100 ano eh. Pero syempre inano na lang nila na for safety na rin ng ano, ng general users. Ganun. So, having said all that, my point is, kung ang Honda na nagpipigil na magtulin at naglalagay ng lahat ng safety features ay ganun, paano lang tong keso na wala? Tapos kung magtulin ako dito, sobra-sobra. Tulad dito sa Marcos Highway, di ba? 60 kph lang dito. Pero nagsisiyento ako dito ng mahigit just for speed recording. So that's why parang I see, hindi sa sarili ko, parang masyado akong nagre-risk just to be that fast, just to test. After all, na-recordan ko na naman to ng 111 at one point. And right now, after reprogramming nito, proper programming, patunayan ko na it can go faster than 100. And I know na it can go faster than 111 kasi nga nilagyan to ng tinatawag na dulo, which in my case hindi siya dulo, parang more like gitna siya, pero hindi ko pa rin masabi na dulo to kasi hindi ko pa naman napapatulin ng ganong katulin, and wala pa akong chance, hindi ko siya ginagawa. For safety ko na rin, tsaka safety ni OBR. Shit. Parang unstable siya ngayon na. Why? Sabi kaya ako. Parang siyang unstable. Sabi ako. Kaya nga si teacher, mas gusto niya yung Honda gamitin kasi yun reliable. Ito, bigla-bigla ka na itong bibigay ng problema eh. Diba? Yan natin. Bakit siya unstable? Baka malambot ang gulong or something. Isipa ko yung gulong. Hindi naman. Sa harap, hindi naman. Pipisilin.
Hindi naman. So why? Seems okay. Okay, seems okay naman. So let's proceed. Sa truck, ganun ginagawa namin. Actually, ibang ano gumagamit ng bakal. Pamalo. Ako sinisipa ako. Doon na ako magche-check na hangin sa school. Kung aantayin ko man si teacher. Uy, blind spot yan Hindi siya nagbusina Parang may mali yung position ng side mirror ko. Supposedly kita ko siya Kita niyo yung mga tricycle driver nakatingin parada ko. So you can tell na they know you can tell na they can tell na electric yung motor mo. And sometimes they can tell kung keso and kung ano yung keso. You know, VRZ. Puno na nga lang tayo para chill ride. Feeling ko kapag pumipreno siya na out of balance. Kinalaman yata ito sa pagbangga nabangga ako na isang araw ng ng rider sa kanan sa preno. Ulitin natin preno ako tayo sa gilid. Observe ko pa. Feeling ko sa preno Kung mayaman ka pwede kang kumain sa eat all you can ordinary day. Kung ako kakain dyan sa Vikings, maraming karne dyan Saka kung di ako nagkakamali, may kasamang beer dyan. Hindi, or pwede kang mag-a-add pala kung may only beer. I'm not sure. Kasi nakakakain lang naman ako dyan kapag invited Nasa pa ako, BPO pa ako. Sipin mo kami, anong BPO ba yun? Sa sales. Sa sales ako noon, Convergys pa yung buhay pa yung, hindi pala Convergys, Concentrix. Buhay pa yung Concentrix noon. Meron kaming, weekend something, diyan kami kumain. Tapos, syempre, weekend, sama kami ni teacher.
Sabi ko, Tart, meron kaming event. Sabi nga, paano yan? Anong date natin? Mga ganun siya. Magkikita na kami. Tapos nung magkasama na kami, tapos sabi ko, hindi, ganito na lang, antayin mo na lang ako. Antayin mo na lang ako, kakain ako saglit. Tapos date tayo. Tapos, kain ka na lang kung saan man. Kung ganun. Siyempre, magkano na lang sweldo ko dyan. Pagdating nung nakita ako ng parang boss ko, yung president namin. President namin, Pilipino, na president ng Convergys, na Concentrics. Nung nakita ako, sabi ko, patay. Siyempre, isipin nun, nagsama ako ng outsider. Isipin nun, nagsama ako ng outsider. So, try ko naman siyang itago, nakita na. Tapos, in the middle of napaisip ako. Sabi ko, baka naman pwede siyang ipaalam. Wala namang sales ako eh. Baka naman pwede siyang ipaalam. Wala namang mawawala. Itatanong. Pag tinanong at sinabing hindi pwede, edi no hard feelings, di ba? So, lapit ako kasi nakita na ako eh. Supposedly, hindi ko siya ipapakita. Parang tabi ka, upo ka lang dyan sa gilid. Pag upo ka lang dyan sa gilid. Pag natapos na ako, alis tayo, sabi ko. Nakita na nga siya. Pinaalam ko sa president mismo, kasi nakaupo lang siya dun sa gilid eh. Sa table sa gilid. Sabi ko, sir, parang di pa ako nagsasalita, na siya, approve na yung mukha niya. Kasi kita niya na ako eh. Sir, parang senyas na lang eh. Sir, pwede? Sabi ko na, oo, sige, sama kayo doon sa table, ganun. Pucha, binayagan siya. O, di ba, +1. Wala sa reaction ng ibang ka-office mate ko. Basta ako, nagpaalam ako, pinayagan ako. Nakalibre siya. Kano rin yun, 800 din yun. Ganong kalaki budget nila, no? Okay lang magsama ng isa. Kasi usually yan nagpapakain sa amin client namin eh. Tama ba client? Hindi, kasi sales kami, yung nagpapabenta sa amin ng computer parts, yan. Kunwari Dell, nagpapabenta kami, ililibre kami ng Dell, tipong ganon. So sagot ng Dell yung ganon namin weekend treat, ganyan. Saan ba? Saitel. Sa Saitel, ganun din. Meron kaming weekend basketball, ganyan. So, sama si teacher, basketball, ganyan. Kasi munti ka na magka-girlfriend nun eh. Inano ko lang. Tawag nito. Pinigilan ko lang ang temptation. So, sama si teacher. Basketball, weekend. After basketball, hindi ko naman akalain. Nagyaya yung OM namin. OM yung tawag sa OM. Basta manager siya ng mga manager. Yun, OM tawag namin. Nagyaya ng KFC. Yun, syempre, kanya-kanyang, syempre, sagot, hindi kanya-kanya. Sagot niya, tapos syempre, turo ka lang anong gusto mo. And then si teacher, tapos yun na naman yung OM. Tapos, parang, nahihiya ako ipapasukin sa restaurant si teacher. Kasi nga, siyempre, event yun ng company, sinama ko lang siya sa basketball. Hindi naman usapan yung sama siya sa pagkain. Pero yung OM namin, nakita na nandudong kami sa labas. So, nung naintindihan niya na nahihiya ako pumasok na isa, dahil may kasama ako, in-invite niya ako sa loob. Sabi niya, sama mo si wife mo, yan. Parang gano'n. Kumbaga, sige, huwag kang mag-alala, sagot namin yan, parang gano'n. O, di libre siya. Diba, may budget naman, kumbaga, binadgetan niya, nilibre niya, sama si teacher.
libre na naman. Nakakailan naman din kami. Ang hindi lang libre ganito. Ito kasi medyo nag-tight budget yung Dell eh. Nasa Dell ako. Team building. Team building, pinipera na lang, pera-pera na lang. Kumbaga, halimbawa, team kayo ni Faustino. Oh. Yung company, bibigyan kayo 500 per head, ganyan, o 700 kung magkano man. Ito, mag-outing, kayo, mag-team building kayo, pero bawal yung malayong malayo. Ganun. Ewan ko, hindi ko maintindihan yung mga rules ng Dell eh. Bawal yung malayo-malayo. Siguro baka sumobrang layo, hindi na makabalik sa trabaho. Sa tingin ko ganun. Syempre, pasaway kami. Punta kami, Bataan. Kasi meron kaming kilometer wise eh. Kilometer measure, distance eh. Na hanggang saan na kami pwedeng mag-team building eh. Lagpas-lagpasan na yung Bataan. Syempre kami, bakit? Sino ba magsusumbong, di ba? So, Bataan kami. Syempre si teacher ganun din. Gusto niya, sama ako eh. Alam si teacher, yan eh, layas yan eh. Sama ako, ano ba yan? Sama ako, gumagano siya. Sabi ko, hindi ko sure kasi yan. Puros mga ka-teammate ko lang yan. Tsaka, tatanong ko kasi merong mga lakad na pwedeng may jowa, may wife, may lakad na kami lang, ganun. So, tatanungin ko kung anong lakad to, ganun. So kapag ang lakad pwede jowa, sama siya. Etong catch, sagot mo. Halimbawa, contribution natin tig 700, kunwari lang, tig 700, labas ka ng 700. Tapos si teacher, siya magbabayad. Siya magbabayad. 700 kung 700. Pero mura na yun, tutusin. Mura na yun kasi nga, malayo yung Bataan eh, tapos overnight, tapos kain, inom, entrance, transpo, murang-mura na yung 700, totoo lang. So yan, kasi nga merong sagot na yung company na certain amount. Tapos syempre lalagpas sa 500 to 700 yung budget, ang layo eh. O kami na yung mag-chip in. Yan. Nakailang ganun din kami, teacher, nasa pa ako, BPO. Mga outing. Ngayon yung Dell, wala na. Kasi ang tawag doon sa Dell, may tawag doon in-house. Kasi sariling company, sariling call center. Binigay na lang sa call center yung call center ng Dell. Tapos yung Concentrix, ganun din, nabili na ng basta wala pati Convergys, parang yung Convergys nabili ng Concentrix. Yung Concentrix parang hindi na rin Concentrix daw, hindi ko alam kung dami ng mga nawala ng call center na dating pinagtatrabahuhan ko. Andyan pa si teacher, second floor. Ano ibon kaya to? Parang maya Yan. See you later, alligator. Bye.